Sige din, po. Tagalog din ako. May dala kong Tagalog. Sinong mag-start? Ako ba? Sige. Ang tunay na pastor. Tandaan ninyo, ito ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat. Sorry. Ngunit ang nagdaraanan na pintuan siyang pastor ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at nilalabas sa kulungan. Or, kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi tatakbong papalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. 6. Sinabi ni Jesus, ang paglalarawan ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. 7. Si Jesus ang mabuting pastor. 7. Kaya muli sinabi ni Jesus, pagkatandaan ninyo ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa, ang mga sa akin ay mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at ang mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ay ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamagitan ko'y maligtas. Papasok siya at lalabas at sa pastulan. Nakakatagpo ang pastulan. 10. Dumarating lang ang isang magnanakaw para magnakaw at pumatay at pumaksa. Pero dumating ako para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanya alang-alang sa mga tupa. Kapag nakita ang taong upahan na dumarating ang lobo, iniiwan niya ang mga tupa at tinatakas dahil hindi sa isang pastor at hindi sa kanya ang mga tupa. Sinusunggaban ng lobo ang mga tupa at binubulabog ang mga ito. 13. Ano na? 13? 13. The man runs away because he is hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And 16. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Amen. So, bali sabi po dito, the deepest needs of man today show in his insecurity, fear, and loneliness. The reason man is always trying to earn more money, win more friends, etc. is because of these basic needs. Christians don't have to be caught in this rat race. So, yung rat race po na sinasabi dito, metaphor po siya, na kung saan yung parang andun tayo sa competition, kailangan marating ko yung ganito, ganyan, dapat maabot ko yung nakuha ng isang tao, yung kakilala ko, ganyan na, ay yung mga kakilala ko, ano na, nag-aasawa na, tapos yung mga iba din, buntis na, ako hindi pa rin. Parang andun po tayo sa yung parang siyang exhausting na paulit-ulit na lang na ginagawa natin, tapos wala tayong yung parang bang hindi natin nai-enjoy. Tulad sa atin po, di ba, nandito tayo, nag-abroad, na tayo sa Pilipinas. Yan lang po ba yung gagawin natin? Yung nag-abroad tayo, magtatrabaho, tapos same routine. Yun po yung rat race na sinasabi nila, yung paulit-ulit na routine na yung ginagawa natin katulad sa atin, papasok, gigising ng maaga, papasok, yung magtatrabaho, uuwi, matutulog, papahinga. Ganun po ba yung yung sinasabi dito? Pero dahil po mga lingkod na tayo ng Panginoong Jesus, ito pong pag-aaralan natin shows how this problem
is solved and paints a beautiful picture of the Christian life. So ito po yan, no? Secure with the loving, caring shepherd. So sa inyo po ba, ano po ba yung, pag naririnig nyo po yung shepherd or pastor, di ba, sa Tagalog, ano po yung unang pumapasok sa isipan niyo? Pastor. Pastor. Mm. Tiga, Opo. ano ba diba? Tiga pangalaga. O Oo, diba? tiga. Tiga. Patok, di ba? Opo. Ito, di ba? Pero hindi siya sheep. Oo. Wala kasi ship sa atin, maluk. Oo, kaya malupay. Titik mo. Opo. Yun po. So, sabi po dito, no, sa basic or general terms, it refers to a person who tends, feeds, or guards flock of sheep. So, yun po, kailangan talaga yung mga tupa, yung mga sheep, meron talagang tagapangalaga. Yun po. Sa Christianity naman po, ang sabi po, shepherd is the protector of his flock. So, flock po, ibig sabihin tayo yun, humanity. Yun po. Tapos, nung binabasa ko po kasi ito, kahit nung naririnig ko pa dati, napapaisip din ako, sa tingin nyo po, bakit nga ba tupa? Bakit hindi po ibang mga hayop? Katulad ng aso, o diba? Mayroon akong aso, papasunod mo naman yun. Diba? Bakit tupa? Sa tingin nyo po? Tandaan niyo ba? Diba? Tandaan niyo yun? Pero nakakita mo po kayo ng tupa? Hindi. In our Bible Tupa study. kasi is, nakakarinig ba siya o hindi? Nakakarinig pero Anak malabo. malabo yung mata yata. O, basta Hindi. ano lang siya, Mata. matang. Basta pag narinig siya, sumusunod lang. Mm. Sunod lang ng sunod. So, yun nga, yung pag nakakarinig siya, siyempre, pag narinig niya yung tinig nung Talagang nag-aalaga. nag-aalaga, siyempre, susunod siya. Pero siguro, dahil narinig niya ibang tao, hindi siya susunod. So, Tama naman po. para sa akin siguro, tayo yung tupa. Ako. Kaya inalintulad tayo Oo, sa inalintulad tupa. tayo sa tupa. Tapos Mm. syempre, dapat tayo yung sumunod sa Panginoon. Opo. Dahil inalintulad tayo sa Bakit hindi kambing, di ba? Oo. Diba, no? Dapat Yung mga pagkakaiba kumakain ng ng- kambing kasi. Diba? Opo. Oo. Pero tama po, no? Hindi Opo. natatandaan si ate Amy. Kasi po, no, ito po, kasi ang mga tupa daw po are essentially defenseless. So, wala silang kalaban-laban. Kaya po talagang binabantayan sila. Kasi po, posibleng makain sila or matangay sila ng mga malalakas na mga hayop. Oo, magiging ano po sila, no? Yun pa, yung tawag ng defenseless. Tapos, directionless. So, ibig sabihin, kaya may mga nagbabantay, nag-aalaga, na talagang sila yung may-ari. Kasi po, naliligaw sila. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya kailangan talaga may... Lakad-lakad na hindi nila alam bakit Oo. sunod-sunod na silang bubulo. Yun. Tapos ang sabi pa nito, no, na prone daw sila sa simple survival errors. So, meron kasi silang emotional stability. So, sheep are highly social animals that becomes extremely distressed if separated from their flock. So, doon lang po talaga sila sa ano nila. Yung mayroon lang silang area kung saan doon lang sila binabantayan nung pastor o po. Yun po. So, yung actually ano din to, no, maganda rin talaga tong topic kasi may mga niribili sa akin ng Panginoon. Hindi ko siya talagang pinakita lang sa akin ng Panginoon. So, ano po yung yung famous or hindi naman known talaga siya na verse sa Psalms na about si shepherd. Psalm 23. Yan, Oo. yan po. Yan po. Ano Pinano din sa pinakana akin. talaga 23. 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. Tapos, He maketh me to lie down in green Green pastures. pastures, yeah. Yan po. So, meron din pong pinakita sa akin, no? Kahit sa Old Testament. Kasi na-prophesy po ito, no, na meron na tayong good shepherd. Sa Isaiah 53 verse 6, tsaka yung nabanggit din ng Panginoon sa Matthew 26 verse 31, kung saan malapit na po siyang Sige, ulitin mo daw ba parang Opo. meron tayong yun po, take note, Isaiah diba? 53 verse 6. Oo. Gamitin mo tong mga notebook. Para maano po. Oo, Tapos ganun. tingnan nyo na lang after mga
mga verses na Diba? At least meron kayo mga isusulat dyan. Oo. Sulat na. Sulat na. Alam, ballpen. Sa ano yan, 20, so 23, di ba? 53. Isaiah 53 verse 6. Hindi, the 23 yung isa, Ah, opo. Psalm Psalms 23. 23, 1 and 2. Oo. And ano yung sunod? Isaiah 53 verse 6. 53. Ayan, 23:6. prophecy. Opo, 53 verse 6. 53:6. Okay. Tapos, Matthew 26 verse 31. Okay. Okay. Meron ka na. Isaiah 53 verse 6. Susunod kasi wala. Sorry na, hindi kita talaga nadala yung ball. Pinagbigyan ng Psalms notebook ko ng ball. 23, 1 and 2. Okay. 23, 1 and 2. Digital notebook na daw sa'yo. Oh. Tapos, Matthew 26, 31. Matthew 26. Opo, 31. 31. Ayan po. So, ang mga pastor po dapat, no, i-lead nila yung mga tupa nila to still waters and fresh green pastures. Ayan po. So, yung passage po na ito, na-mention po ito ng Panginoong Jesus sa mga religious leaders. Nung sinasabi niya po nung panahon nila. Yes. Opo. Tapos Tapos yung dito ng Panginoon. yung mga Pharisees po, mga religious leaders. So, nasabi din po dito yung notes on text, no? Verse 4. Sabi po dito, to sheep pen. Maya po, pupuntahan natin yung verse 4. An enclosure for the sheep to rest, having only one door. Meron akong picture, kaya lang nandyan sa ano ko kasi WhatsApp. Para makita lang natin kung ano yung sheep pen na Pen, yun. oo. Bakod lang yun eh. Bakod daw po, lang yan. bakod lang siya. Wala Na, Wala ano, kasi inch. Tapos yung verse 7 sa inabanggit na door, the shepherd himself slept across the entrance. So yun po, no. So dadako po tayo dito sa discussion. So nasabi po dun sa verses 1 to 15 that we are cared for by a loving shepherd. So how does Jesus describe the relationship between the shepherd and his sheep? In what different ways does he say he cares for them? So una po, the shepherd calls his sheep by name. By Verse name. 3, tsaka verse 14 po, knows each one individually. So, basahin ko po sa inyo yung verse 3. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. Tapos yung see also verse 14, yung sabi po dito, I am the good shepherd, I know my sheep, and my sheep know me. So, yun po, no? Bakit nga po ba nasabi ng Panginoong Jesus na ang shepherd calls his sheep by name? Ano po Si yung Ay, meron? volunteer sila. Parang medyo intense siyang makinig eh. Oo. Seryoso. Ano ba yung meron sa pastor tsaka sa mga tupa niya? Kung bakit nasabi po dito na the shepherd calls his sheep by name and knows each one individually. Ano po yung meron? Katulad sa atin po, di ba, tinanggap natin ng Panginoong Jesus. Hanggang dun na lang po ba? After po nun, ano pong gagawin natin? Ano pong mangyayari sa atin? Nung tinanggap na natin ng Panginoong Jesus. Ikaw, Sel. Ikaw, Ate Amy. Sumunod, opo. Pero bago po yan, Called by Paano name. makikilala? ano bang meron sa atin tsaka sa Panginoong Jesus na meron din po sa mga pastor at tsaka sa mga tupa. Kaya nalalaman niya yung mga pangalan ng bawat isa. Diba? Yung boses niya. They know my voice. Opo, late. Opo, mag-aralan You din know natin. him and you know them. Oo, Magkakilala, magkakilala. Sila, relationship. opo. Yan po, So, relationship. yun. So, meron pong personal connection na Relationship, yes. yung pastor tsaka yung mga tupa niya. Kaya nasabi po dito na he calls his he calls his own sheep by name and leads them out. Diba po? Yun po. So, i-apply po natin are you aware that our Lord cares for you as an individual? Do you have a sense of belonging to Him? And how does this relate to your problem of loneliness?
Isa Para- ba yan o application? Application lang po. Kayo na po makakasagot niya. So, Opo, between you and Jesus. so tayo, kumbaga, kilala tayo ni Lord isa-isa. Mm-mm. Diba? Yung, alam ni Lord yung problema mo. Mm-mm. Alam mo yung problema mo. Pinagdadaanan. Diba? Even the hair nga, sabi, diba? Alam niya ang bilang. Diba? Imagine. Ibig sabihin, hindi niya lang alam bilang, kundi alam niya na ito ay number 1. Oo. Ito ay number 2. Si number 2. Kasi diba ganon, no? Namumutay na yun. Even the, yung hibla ng, so ibig sabihin, kung lahat ito, diba, say for example, ito 100,000. Ang hair natin. Ito, number 1, number 2. Alam niya si number 2 malalaglag na. Parang gano'n. So, ganun niya tayo kakilala. Even the hairs of yung hair natin, alam, kilala niya, isa-isa. Diba? May sana yung asawa natin, hindi pa natin kilala. Eh. Oo, Bago oo nga, no? Even yung mga anak natin, sasabihin ko sa inyo, tumatanda sila, we know them, but may different kasi yung ano sa loob nila, hindi pa rin natin kilala. Pero ang Panginoon, that truly, each and every part of our body, alam mo. Kilala niya. Connection talaga ng Panginoon na talaga. So, lahat Kakaiba nung sa human. even yung mga deepest desires natin, yung hindi natin masabi sa asawa natin, Kasi sa best friend natin, diba? Hindi naman kasi nasasabi Oo. po lahat. Diba? Yes. So, alam ni Lord yun. Wala tayong may tatago. Wala talaga. Kahit yung mga secrets. Secrets natin sa mga sarili natin, namupit tayo. Kinurot ko si Seth sa tagiliran. Diba? Alam na alam ni Lord. Tapos sunod po, in what different ways. Pangalawa po, the sheep recognize his voice and follow him. So, dun po ulit tayo sa verses 4 and 5. Basahin ba? Sige po. Sige, ako na. Tagalog na to. Opo. Talagang Tagalog na tayo. Yeah. Okay. Kapag nailabas na, sorry ha. Kapag siya nalabas niya, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kaniyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Yun. Amen. Yung video, yun po. Talagang, oo. Tsaka naano ko nga dun, no, yung nakita ko nga dun sa video, hindi pala ganun kadali tawagin yung mga tupa, lalo na kung di ikaw yung nag-aalaga. Kasi parang mga dayo po yata yung sila eh. Tapos sinubukan ng 3 na tawagin yung mga tupa, kaso hindi talaga lumilingon or lumalapit sa kanila hanggang sa yung may-ari na nila, pinakahuli, doon na nagsilapit tsaka tumingin sa kanya. Yun po, Kasi po, di ba nasabi po dito ng Panginoong Jesus, ang tupa, the sheep recognize his voice and follow him. Kasi po yung mga tupa, alam nila yung presensya, tsaka familiar sila dun sa boses. Kasi yun yung, para sa kanila, yun yung security. Yun yung security nila. Sila talaga yung tagapangalaga, tagapagbantay. Tapos, kahit na ganun yung mga tupa po, yung parang sinasabi nga na directionless, defenseless, pero magaling po sila sa, magaling po sila mag-discern ng boses ng nila, owner nila, tagapangalaga. So, the sheep listened and returned to their rightful owner. Kaya nasabi din po dito na pag hindi nila kilala yung boses, pwedeng umalis sila or hindi nila papansinin. Yun. Paano kaya natitrain yun, no? Yung mga sheep, no? Siguro Sa tingin kailangan nyo? talagang, siguro pag bata pa lang po, talagang. Pero yung boses parang ang hirap kasing gayahin. Gayahin Oo. opo. Napansin Hindi ko. may magagaya pero alam nila. Alam nila. Kahit isa yung boses niya na sabihin mo, Oo. kikikita ka, di ba? Oo. Pero alam nila. Alam talaga That is nila. the one, the relationship from, Actually, naalala ko, yung baby, di ba? oo. Di ba alam na Yung alam niya mom, kung sino diba? yung nanay niya? Amoy pa lang Oo. Di ba? Kapag yun ang talagang ano. Yes, kasi yung close relationship, Oo, di ba? yung Lagi relationship nakadede din or talaga. nakaano. Pag may naamoy, ayaw. Ayaw na, no? Yun din. So, I Yan think talaga ganun. relationship din. Yan po, yan. The sheep listen and return to the rightful owner. So, apply po natin dito. They recognize our Lord's voice.
Dapat po yung Panginoon Jesus lang na boses ang marinig natin. Pag iba na po, iba na rin yan. Baka iba na po yun. Paano natin malalaman How do you learn to recognize His voice? our shepherd's voice? Ayan, sinabi Ay, din po may dito. question ba? Oo, question yan. Paano nga ba? Do you Diba? recognize? Oo. How do you know? Ito, Ano isa. mo na Wait, na kami. Ito po, nakalagay din, how do you learn to recognize His voice? Ito po, no, by regular reading of His Word, the Bible. Ito po yung Bible study natin, pinag-aaralan natin. Ano po yung iba dyan? Narinig nyo na ba ang boses ni Lord? Yung sinasabing small, still voice at saka audible voice. Dati, pinapangarap kong marinig yung audible voice ni Lord. Narinig ko yan nung nag-vision ako sa first time ko sa Turkey. As in, pinapangarap ko yun eh. Hindi ko alam kung paano ko siya maririnig. Pero nung sabi niya sa akin is love my people. Sabi ko talagang, yun ba yung audible voice na rinig mo talaga? Like, tagos sa puso mo. Like, alam mo si Lord yun. Yung ganun. Yun. Ewan kung na-experience niyo na yun. That audible voice. Kung hindi pa, ihilingin nyo kay Lord. Kasi, pag nandun kayo, iba yun. Parang nung narinig ko yun, alam nyo ba ang pakiramdam ko na ang dumi-dumi ko? Ibig sabihin, because God is so holy, di ba? As in, yung naramdaman ko talaga, kaya nung basta automatic siya. Nung narinig ko yun, pakiramdam ko ang dumi ko, makasalanan ako. Nasa, kami, Festival of Praise kami. Yun ang naramdaman ko, sabi. Kaya humingi ako ng sorry sa kanya. Ganun pala talaga, no? Kapag yung sa mga Old Testament na talagang they cannot see. Nagbabow down sila kasi kung hindi mamamatay sila, di ba? Sa Old Testament. Yung small still voice, for sure naririnig niya yun. Narinig ko rin, Anisel. Narinig ko na ba? Kaya paisip siya. Paano yung small still voice? Kasi sabi nga, di ba, idagdag ko lang, that yung trust kasi nandun, di ba? Kasi, alam mo, di ba, sa nanay, sabi mo nga, alam mo kasi hindi ka pababayaan ng ina mo. Alam mo, hindi ka iiwan. Kaya, yung trust ng baby to mother, that is the connection. Di ba? So, ang ngayon, parang, ang nangyari talaga sa pastol and then the sheep, that yung trust ng sheep na talagang susunod talaga sila doon sa, alam mo yon, sa kanilang pastol kasi hindi sila pababayaan masaktan, hindi sila pababayaan ma-harm o makain ng So, kaya talagang yung kanilang pandinig is fully alert sa taong yun. So, ano yung small still voice? So, yun yung voice nila. Narinig mo na ba? Narinig yun. For sure, narinig niya yan. Hindi lang kayo aware. Paano ba yung small still voice? Oy, masama yan. Parang pag gagawa ka ng mali, parang merong nagsasabi na, wag. Yun ba yun? Tama, small still voice. Na prompting may prompting sa'yo ang banal na spirito. That's the voice of God. Diba? So, paano si Taning nandyan? Paano niya? Anong boses niya? Anong boses ni Taning? Gawin mo yan. Away mo yan. Yung isa, nagalit ka lang. Oo, diba? Nagalit ka, tapos nagsabi ka ng masama. So, voice yun ni Taning. Laging, siya, naninegate niya yung small still voice ng Diyos. Amen? So, Tapos, nasabi din po dito, yung prayer, huwag po natin pabayaan, prepare meditation, and memorizing Bible verses, and letting them become part of you, by being eager to know Him, by being sensitive to the guidance of the Holy Spirit. Yun po. May idagdag din po ako dito, by sharing the gospel. Which is, ito talaga yung pinakamahirap para sa akin kasi hindi kasi madaling may bahagi ang gospel. Kailangan talaga pag-pray mo yung sharean mo, lalo na pag yung mga close-minded po talaga na mga tao. anong sikreto ng gospel sharing?
Tama yun, pag-pray mo siya. Sa akin, ang sikreto lang, share the testimony. Yun talaga, that how God changed me. How God worked in my life. Kung ano ako noon, and ano ako ngayon. So, yun ang inuuna ko muna. Yun ang siya. Amen. Kasi, sabi mo nga, hindi talaga, lalo yung mga, hindi, alam mo yung, hindi ba introvert or something na mahirap i-open ang mouth sa iba? Hindi talaga. But you need to pray for that. Kahit gusto yun ng physically mo at hindi mo naman hiningi sa Panginoon. Yun lang. Tsaka lifestyle yan. Mm-mm. It's a lifestyle. Pag lagi mong ginagawa, nagiging automatic na siya. Are you kidding? Mm. Yung Yung- step, ano ka lang muna. Oo, Umpisa. Unti muna. Unti-unti. Kilalanin Kung mo paano. muna. Yeah. Paano mo na, sila Maricel? Diba? Galing ako sa work, tapos na-meet ko siya sa bus stop. Tapos tinanong ko siya kung pauwi. Sabi ko sabay kami. Basta pag nag-hintay ng bus, in-invite ko siya sa sa church o Bible study yata yun. Tapos yun, so kinuha ko yung number niya, sige tapos yun. So, nag-oo naman siya. So yun na. Hanggang sa ngayon. Tapos na-invite din niya si Judy. Kasama din niya. Yun. Amen. Anong kaibahan ni Maricel sa lahat ng mga na-invite mo natin? Ayun po kasing iba, pag sinabi mo, yung kakupento ko lang sa'yo, di ba? Kanina kumakain tayo sa church. In-invite ko siya. Tapos sabi niya, okay. Sabi, kinuha ko rin number niya. Sige, okay. Nung umaga po ng Saturday, ngayon, tinawagan ko siya. Minessage ko muna siya. Hindi siya nag-reply. Pero binasa niya. Tapos, hindi ako makapag-antay ng reply. Tinawagan ko siya. Dalawang beses. Yung pangatlo, pinatayan na niya. So, doon ko rin Makulit na-realize ka, na. ha? Amen. Nung ako din, ganun din ang ginagawa ko. Alam na this. Hindi lang sa akin. Sabi ko, Oo, ganyan pala din. yun. Sa office na Kasi talaga nun, ang dami nag-invite sa akin si Nana Lisa, 1 taon niya sa totoo. Hindi ko siya. Diba? Kasi President, ngayon, nasa may kabilang Bible ano din study kasi ka ako din. dati, nasa kabilang church din. Kaso nga lang, sabi ko nandito lang ako sa church, pero hindi ako masaya doon. Tapos hanggang sa minsan na lang, nakita ko siya ulit. Same. Then, Sa Tilisa. sinabihan na lang niya ako. Pero sa Ate Lori din, sinabihan din niya ako kasi nagkakilala kami, magkamag-anak kami. Pero kumbaga hindi ako nagsumunod sa kanya. Hanggang sa one time ulit, nakita ko si Nana Lisa. Then, ano na, sama ka? Tapos bigla na lang na yung umuwi ako. Ay, sabi ko, sumama nga ako. Sabi ko, pumunta nga ako sa church nila. Sabi ko sa kanya. Pero yung time na yun, mabigat talaga yung pakiramdam ko ba. So yun, nung pumunta ako, doon ko talaga na-feel na, Nag-pray tayo. First time yung pumunta. Yung kasama si Floyd na di ba may opening prayer tayo. Tapos ako yung nag-pray. Kala ko si Floyd, kala ko Pakistani ang tatay. Kasi nag-English pa to. Joke. Ano tayo si Nanay Lisa kasama ka nun. Di ba may opening prayer? May grouping. oo. Yun yung first time. Doon ako napa-assign sa kanila. Sabi ko, Ngayon, pareho. doon ko lang nakita si ate. Ayun. Tapos Tama. second, yun na yung So- sa Bible study na, sumama si Fred sa Bible study nila. Hindi, pangalawa uli natin nung bininyagan ba? May kids ministry, pinsama mo. Oo, Yun. yun na. Tapos yun, dire-diretso na Dire-diretso nagsama na na tayo. hanggang sa nabaptize kami magnanay. Amen. Meron kasi tinatawag na, turning point yung tao. Si Isel, turning point mo na yun. Sabi nila, grabe to si Maricel, ang tagal. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, talagang si Lord, continuous na tinatawag talaga tayo. Yung mga na-invite mo before, I'm sure may ibang nag-i-invite din doon. Diba? So, hindi lang tayo. Kumbaga, yun nga, turning point ng tao. Na, oo nga, no. O, di ba sabi mo, after 1 year, sige nga, ma-check ko nga ito. Yun na yung turning point mo. Sabi ko parang ano ba, lagi isa kasi magkapit-bahay kami dati, sabi pa niya, Day, halika na. Pero na magkain tayo sa labas, sabi, wala,
Tapos pupunta kakain lang pala yung bang ganun. Pero kumbaga doon na rin siguro ako talaga tinawag. ng Tinawag ni Panginoon Lord. na- Yes, nag-say yes ka na Oo. talaga. So yun na, tapos dire-diretso na, tapos nahiya din ako. So napakabait talaga ni Lord kasi doon pa ang church namin, tapos ang init, diba? Kasi kasama ko siya. Sa Sabi ko, LBC pa. sa LBC pa dati. Talagang, ewan ba, kumbaga darating na yung church, yung araw ng church. Excited ako. Kaming mag-ina talaga. Kumbaga, ano na. Praise God. Diba? So, oo, ang dami nangyari. Hindi ko talaga makakalimutan. Diba? So, sabi nga sa Bible is, you have tasted the goodness of God. Saan ka pa pupunta? Kung natikban mo na yung kabutihan niya, diba? Kaya wala kang ibang pupuntahan talaga. So, yun. Amen. So, yun po, no? In what ways pa? Yung pangatlo pa po. The shepherd protects and saves the sheep. So, Ang sa bilis verse- ng oras, no? Oo Ilang po, minuto eh. na. Sige po. Nasa ano pa lang Yan tayo? ako po. Yan ako po eh. Sige po. Hindi, okay lang. At least maganda ng pinag-aaralan. Pwede naman natin hatiin. Kasi No napakaganda problem. talaga nitong pag-aaral. Konting Isa-isahin natin. Okay. Ano na? 8 to 9? Basahin? Verses 8 to 9. Ayan. Okay, okay. Sige. Ako na ulit. Tagalog ulit. Sige. Gusto ko tong verse na to. Okay, 9. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y mariligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. 10. Ano ba to? Yes. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga lupa at tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang buhos. So, yun. So, tagtag po dito, no? Who is the thief? In verses 1, 8, and 10. So, sabi po dito, Satan and his followers. Ang tanong po, no, how do they attack us? What are our fears today? And how does our Lord protect and save us? Yun po, no? Yung sa verse po, verse 8, no,